Hindi kaya sasama ang loob nitong si Moana Tautuba kung siya ay i-trade ng San Miguel Beer para dito kay Kate Flores o kaya kay Kai Balungay o di kaya naman baka dito i-trade siya sa Converge para dito kay Justin Baltasar. Marami kasi ang nakakaalala siguro na itong si Tautuba ay binigyan ng 3-year contract extension ng SMB. Pero ngayon ay matunog na yung balita na ang nasabing big man ay ite-trade na. At ang dahilan dito ay hindi raw ito consistent maglaro at gustong kumuha ng San Miguel ng mga mas athletic na mga big men para makasabay dito kay June Mar Fajardo. Sigurado naman na sasama loob ni Tautuwa dyan kapag nalaman niya na ite-treat siya ng SMB. Dahil syempre, kailan lang ito nagpasalamat to sa kanyang Instagram post dahil nga dito sa ginawa ng SMB na pagbigay ng kontrata sa kanya. Kung sakasakaling ite-trade dito si Tautuwa, siguro hindi na magugulat yung mga fans ng Beermen dahil sa totoo lang, matagal na itong napapabalita. Kaya nga inaabangan ng marami kung itong si Tautuwa talaga ay matitrade na ng San Miguel. At kung yan ay matutuloy, dito talaga natin makikita ngayon kung sino yung pipiliin ng San Miguel na magiging kapalit niyan. Marami kasing mga sabihin na nating options itong SMB pagdating dito sa trade. Pero sa mga nabanggit natin, kay Balungay, kay Flores at kay Baltasar, pinaka most likely dyan itong si Kate Flores. Dito kasi kay Baltasar medyo mabigat siguro asking price ng Converge Fiber XS dyan. Kaya nga iba lamang itong si Flores na lang ang kunin. Pero kung sa bagay sulit din yan bilang kapalit ni Moana Tautuwa. Yun nga lang, ano kayang mararamdaman ni Tautuwa kung mapunta siya dyan sa Titan Ultra na alam natin ngayon ay isang team na nag-i-struggle. Mula sa isang championship team katulad ng San Miguel, mapupunta ka doon sa isang nag-i-struggle. So medyo syempre, sino ba naman ang matutuwa sa ganyan? Totoo nga ba na itong Barangay Ginebra naman ay balak na kausapin itong PBA para makabalik si Jamie Malonzo? Inamin ni Coach Tim Cone na gusto niyang makabalik at gusto niyang kunin ulit itong si Jamie Malonzo. Kaya nga ang tanong ng karamihan, ano kaya ang gagawin ngayon nitong SMC? Alam natin na merong rule ngayon sa PBA na may 3-year ban yung mga players na naglalaro abroad. Yung iiwan yung mother team nila sa PBA pagkatapos maglalaro sa abroad. Katulad nung ginawa ni Jamie Malonzo dito sa Ginebra. Iniwan yung Ginebra para maglaro sa Japan B-League. Kaso 5 games lang yata si Malonzo doon sa Japan B-League, tinanggal na. So ngayon may mga balita na gusto na raw nitong bumalik sa Ginebra. At ang Ginebra naman gustong makuha muli itong si Jamie Malonzo. So ang tanong dito, kakausapin kaya ng SMC itong PBA para bawiin o balik na rin yung rules nila para itong si Jamie Malonzo ay makabalik na dito sa liga. Isa yan dito sa mga pinag-uusapan ng mga fans ngayon at sigurado na maraming mga fans ang hindi matutuwa kung ganyan talaga ang mangyayari. Dahil syempre, itong SMC alam naman natin, sabi nga nila kontrolado niya ng PBA. So baka ganyan talaga gawin nila, baguhin yung rules para itong si Jamie Malonzo ay makabalik sa PBA. Pero sa tingin ko, medyo malabo yung mangyari at hindi naman siguro yung gagawin o gugustuhin ni Coach Tim Cone. Tuhin man ni Coach Tim Cone na mapunta sa Barangay Ginebra, itong si Jamie Malonzo, alam niya na may rules ng PBA so hindi niya syempre yan babaguhin. Abangan na lang natin kung ano ang gagawin dito ng PBA kung sakasakali. Kaya nga magiging maganda tong pag-usapan, sabi nga nila, kapag itong si Jamie Malonzo talaga ay pinabalik dito sa PBA. Sigurado maraming magre-react dito. Kaya nga itong isa sa mga bagay na sigurado na aabangan ng marami. Inamin ng Titan Ultra na willing at open silang i-trade itong si Joshua Monson. At ayon doon sa mga reports na lumalabas, ay willing daw silang i-trade ito para sa isang big man. Hindi pa natin natitiyak kung sino yung mga pwedeng puntahan ni Monson. Pero ayon doon sa mga reports, big man ang gusto nitong Titan Ultra. So saan nga ba siya pwedeng mapunta dyan? Well, unang-una, pwede siya mapunta sa Converge kapalit ni Pau Havillonar. Pwede rin siyang dalhin dito sa Barangay Ginebra kapalit naman itong si Raymond Aguilar o kaya si Ben Adamos. Pwede rin na baka itong si Joshua Monson dalhin dyan sa TNT for Henry Galinato. Merong mga teams ngayon na merong mga tinatawag na maraming big men. Pero syempre yung mga starting center nila hindi nila ipagpapalit kay Monson. May mga nagtatanong ngayon kung saang team kaya ito mapupunta
Tatandaan natin, maganda yung last season nitong si Monson. Itong season nga na to, meron siyang mga sabihin nating lapses na nangyayari doon sa endgame kung saan natatalo ang Titan Ultra. At marami nga sinisisi itong si Monson doon sa mga pagkatalo nitong Titan Ultra. Pero ngayon kinakailangan siyempre na kung ikaw naman yung management ay pag-isipan mong mabuti kung saan dadalhin nitong si Monson kung sakasakali. Sinabi nila na as much as possible gusto nilang i-retain yung serbisyo ni Monson pero practical naman sila at open sila na i-trade ito dahil syempre ganyan talaga basketball. May mga players na tine-trade, may mga players na nare-retain. So iyan ngayon yung bagay na pinag-aaralang mabuti ng management ng Titan Ultra. At dahil dito sa kanilang statement, sigurado na marami ng mga teams ngayon ang nakaabang at sigurado na tinitignan yung mga posibleng offers na gagawin itong Titan Ultra kung saan ay ibibigay nila o i-offer na ang serbisyo nitong si Joshua Monson kaya abangan ito. Ito nga bang si Chito Victolero ay magbabalik dito sa PBA. Meron kasing mga lumalabas na reports na baka meron pang isang PBA team na mapalitan ng coach at baka ito si Chito Victolero ang kunin nila. Maraming nagsasabi na ito si Victolero ay okay naman yan na coach kahit na nag-struggle siya doon sa Magnolia. Ang sabi kasi nila hindi siya nabibigyan ng mga pyesa katulad ng binibigay dito sa Hinebra at San Miguel. Kung ikukumpara mo raw yung mga players na binigay kay Victolero dito sa mga binibigay ngayon kay LA Tenorio ay medyo malayo daw. At yan ang dahilan kung bakit ang Magnolia mas maganda ngayon ang nilalaro kumpara to sa Magnolia nung si Victolero pa may hawak. Pero sabi nga nila move on na at tapos na yan, nangyari na. Kaya ngayon kinakailangan na nilang pag-isipang mabuti kung sino naman yung team na pwede puntahan ni Victolero. Malamang nga Blackwater yan o kaya naman hindi pa natin masabi baka itong Phoenix palitan din si Willie Wilson. Alam natin yung NLEX pinag-aaralan daw kung papalitan si Jong Chico pero ibig sabihin to maraming mga teams dyan na po pwede na magpalit ng coach. Kaya nga itong Titan Ultra pinalitan na itong dati nilang coach, itong si Cardell ni Alex Cabagnot at itong si Ronald Tube, itong si Jeffrey Cariaso. Baka palitan na rin yan ng Blackwater Bossing. Ang maliwanag dito, walang magugulat kung babalik si Chito Victolero dito sa PBA dahil marami nagsasabi na magaling naman tong coach. Hindi lang nabigyan talaga ng pagkakataon dito sa Magnolia Chicken Hot Tiplados Hot Shots. Ngayon, kung ikaw naman dito si Jeffrey Cariaso at siyang papalitan, wala ring magugulat dyan dahil alam naman natin na marami talagang pwedeng pagbabago na mangyari dito sa tinatawag nating lineup ng PBA, hindi lang sa mga players kung hindi maski na sa mga coaches. Kaya hindi na nakapagtataka na ganyan talaga ang mangyayari kung sakasakali. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, Simon De Guzman, Malyari Mascarinas, Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dokusin, si Ronald Berbosidad, binabati din natin si Romeo Conchada at yung iba pa.